Di ba? Kahit kung umabot pa yan sa i-disband ko yung institutions, kasi nandun na rin tayo eh. Isasara mo nga yung Congress eh. O, sara mo yung Congress, sara mo yung ano, lahat yan. Sara mo. Aayusin natin eh, papalitan natin. Eh, ganun din yung mangyayari sa AFP. Pagka hindi nahimasmasan, kasi what's the point of maintaining an armed forces who cannot protect the people? What's the point of employing armed forces and PNP who will suppress the Filipino people? Ano ka? Meron kang caretaker. Ginagago ka. Ano? Continuous mong babayaran? Ay, napakasimple, di ba? Sipain. Sipain. Kung kinakailangan yung buong organization, ganon, i-reprimand mo yung buong organization, o kaya, i-disband mo yung buong organization, Armed Forces of the Philippines. Sorry mga ano ha, pero nag-ano lang ako, thinking aloud. Armed Forces of the Philippines, PNP. Kung kayo, hindi kayo para sa taong bayan, ano gagawin ng taong bayan? Disband, disband. Gawa ng bago. Armed Forces of the Philippines, magiging Philippine Defense Forces. Parang Israel. Israeli Defense Forces, Japanese Defense Forces. Ngayon, Philippine Defense Forces. Oh. So, pwede pang ikabit dyan yung PNP. Kasi, o hindi kaya, panibagong PNP, ano yan? Police. Filipino Police Force. Parang ganon. Nasigurado ako, nandun si Grijaldo. Kung kinakailangan mag-recall ng mga dating matitino, recall mo 1 taon, 2 taon. Reorganize it. You be the core group so that the ideals, yung tamang ideals, yung tamang moral compass, ma-breathe in mo, mahinga mo sa organization so that they will possess the right character. Yun yung tama. Kasi bakit ka magbabayad ng isang sakit ng ulo? Para sabi ko nga eh, muha ka ng bato, pinukpok mo yung sarili mo. Diba? Muha ka ng bato, pukpukin mo yung sarili mo. Hindi tama yun. So, yun yung isa kong point na gusto kong sabihin. So, kayo yung magnanakaw, kayo yung umabuso, kayo yung nagplunder, kayo pa yung nagdodroga, nag-alyansa sa NPA, kayo yung bumaboy sa mga institusyon, tapos kayo pa ngayon ang sumisita ng amo nyo, kayo pa ang may kapal ng muka na sabihin mali kami, ang kakapal ng mukha nyo. Kayo pa ang gagamit ng konstitusyon namin na sinumpaan nyo na itataguyod, binaboy nyo, ninakawan nyo nga kami. Binababoy nyo, hindi nyo nirerespeto yung taong bayan na wala kayong sagot sa amin at palalakpasin nyo yung, sure ako, palalakpasin nyo yung December 25 na hindi nyo sinasagot yung kahilingan namin. Na-explain nyo yung droga, hair follicle, explain nyo yung pera, explain nyo yung NPA. Bakit? Ano nangyari? Ba't nagkaganyan tayo? Explain nyo bakit nyo binabiolate yung konstitusyon. Hindi nyo gagawin. Bakit? Kasi mga kriminal na kayo. Sindikato na kayo. Kaya kami mapipilitan. Binigyan namin kayo ng December 25. Yun yung punto. Ha? Kayo mga di nag-iisip ng taong bayan. Pinapakita ninyo na hindi kayo para sa taong bayan. By giving you a date, December 25, to explain to the Filipino people, I am giving you all the avenues, all the leeway for a peaceful transition, for a peaceful na settlement. Ang pipiliin nyo ay yung kagaguhan. Wala kayong pakialam sa taong bayan. You will not explain. Gagarapalin yung taong bayan. Ipapatuloy niyo ginagawa nyo. Then we have no recourse but to stand up after the holiday season. Hindi kayo magbigay ng petsa, kami ang magbigay ng petsa. Kami yung amo eh.
Ha? At pagka kami tumayo, matakot kayo sa amin because hindi kami magpapatawad. Matakot kayo sa amin. I can imagine a lot of ways to make you suffer. And for you to cry that you are so sorry, but hindi na kami magpapatawad. Yung mga pare, magpatawad sila, pero hanggang doon na lang yun because ang masusunod dito, taong bayan. Let he who has not sinned cast the first stone. Sige, ako. Wala akong ninako sa gobyerno. Sampalin ko kayo, tangin, hayop kayo. Sampal. Ang dami naman din nagnako sa gobyerno. Ay, mga OFW, hindi naman nagnakaw yan, ha. Uwian dito para sampalin kayo, eh. Oh. Hayop kayo. Hanip kayo. Fundraising nga, kita mo. Isipin mong 50 milyon na Pilipino, piso. Iba dyan sasampal ng 10 beses, 10 piso. 500 million na kagad yun. 50 million times 10 pesos. 500 million na yun. Imagine, fundraising lang, sampalin lang yung mga tarantado. Ay, nako. Kala kasi ninyo, walang katapusan yung power. Ginago yung taong bayan ibang taong bayan, tanga. No? Nagpapabayad. Tanga. Madadamay kayo. Kayong mga tatanga-tanga mga Pilipino, kayong tumatanggap ng bayad, madadamay kayo. Kasi screenshot lang na screenshot yung mga intel namin. Screenshot, yung mga follower namin. Screenshot, mag-negative kayo, mag-comment kayo ng sinasabi nyo na kinakampanya yung mga magnanakaw pa. Sige, screenshot, and you will have your time. The day of reckoning is coming. Hindi na mapipigilan yon. Because you came to a point na talagang challenge ninyo yung authority ng taong bayan. Binastos ninyo yung tiwala ng taong bayan. Kaya, pagsisiyan nyo, no other way out except good governance. Good governance begin with explaining to the Filipino people, hair follicle drug test, explain where the money is, yung ganun ba? So, wala kayong magagawa talaga Ngayon, yung gagamitin niyo pa yung konstitusyon laban sa amin, nako, binabaon niyo yung sarili niyo sa walang kapatawaran ng taong bayan. Baka yung iba sa inyo, wise, hindi na babalik. Pagka abroad ninyo, pagka Christmas ninyo, you will go on recess ng December 20. O baka di na bumalik yung iba sa inyo Pero hahanapin pa rin namin kayo. No? You will spend a lifetime of hiding and we will find you. Kahit yung apo namin ang humabol sa inyo, we will find you to implement the penalty. Kala ninyo, ganun-ganun lang magnakaw because we want it to become a precedence. We want it stated in our history books that this generation of Filipinos, kami, we stood up at inayos namin ang taong bayan. Inayos namin ang Pilipinas. And the future generations, I know, I believe, will be so happy, will be very thankful na tayo, mga kababayan, na tama, mga Pilipino, tamang pag-iisip, tumayo para itaguyod natin ang bansa natin. Regardless of our age, iba 80, iba may sakit, 70. Basta pag sinabi ko, kung kaya nyo, tumayo kayo, pumunta kayo doon. Sasabihin ko kung saan. Paglaban natin, 3 araw. Pero maganda, magdala kayo ng pagkain, good for 7 days. Crackers lang, okay na. Tubig, okay na yun. Anyway, magpapalitan tayo. Group A, Group B lang tayo. Diba? Group A, Group B, parang palitan tayo. May karilyevo ba? Ang ano dyan. Tuloy-tuloy naman yan Tuloy-tuloy yan. Kaya nga, sipon na naman ako.
Ay, 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 ay. Sipon na naman. Saan ba yung aking guide? Welcome sa ating bagong Chief of Staff, Mr. Ako, no? Si General Benito Jose. Benito Jose Ben. Jose, dating Provost Marshal ng Armed Forces of the Philippines. Siga rin yan eh. Ano yan? Matino. Matino talaga. So, naghihintayan pala kami. Kasi inintay ko siya sumali sa FGF. Tapos inintay naman niya, ialok ko sa kanya na sumali sa FGF. Ay, hindi po, voluntary yan. Kaya hindi ko naman pwedeng iano siya, makukonsensya ka sa akin. So, yun. Tama-tama, kailangan natin ng Chief of Staff. Para may makatulong kay Commander Bukay para hindi sa kanya lahat. At least dito sa, demista ko na. Pumayag naman. So, welcome, Bok. Welcome. Kasama mo dito sa atin sila, si Sani Gadot, Pakstrat, Sani Gadot. Tapos si Kaloy Kita rin, dun sa siya, sa political front, no? Tumatakbong congressman under kay Greco, kasama sila ni Greco. Ang problema yan, paano kung wala eleksyon? Appoint na lang, Madam President. No. I-revise natin yung Congress. Masyadong malaking pera ang binibigay dyan, mga walang yung hinayupak na yan. 300 plus congressmen. Gawin na lang natin 81. One per province. Okay na yon. Represented na yon. Mga kapitan, mayor, dulog-dulog kayo, punta kayo. Sulatan yung congressman. Redundant masyado yung mga party list. At saka yung mga party list, yung pa yung mga pang ngayon eh. Gumugulo ngayon eh. Dahil sa mga party list. Sayang yung mga epanaw. Pero hindi, may solusyon dyan. Alam ko, solusyon dyan. So, i-correct natin yung Congress, pababain natin, ayusin natin yung Constitution, lahat ng butas, i-correct natin. But, again, I would like to stress, yung Constitution remains as it is. We have lived with it for the past 37 years. So, all we have to do is amend it. Put amendments. And then, tayo ang mag-amend. Hindi politiko. So, kasama yan dun sa pagbabago natin gagawin. Kasi itong mga politiko, hindi ka na makapagtiwala eh. Paano yung mga personal vested interest. For example, kunyari, yung CA, tanggal yan. Mga makinig, mga AFP, PNP, tsaka mga government, appointed positions. Yung CA, tanggal na yan. Sa akin, ayoko. Tanggal na yung CA. Let the executive, whoever that is, take the responsibility, the accountability, kung sino yung ina-appoint niya. Pakialam nyo ba Senate tsaka Congress? Yun ang gusto eh. Example. Kasi kayo, i-appoint nyo, ipapasa nyo sa CA kung may benefit kayo. Example, si Gina Lopez. Okay sana siya na DNR secretary. Hindi nyo pinasa. Ayun, namatay na. Bakit? May kanya-kanya kayo interest sa mining. Mga hinayupa kayo. Kaya, effective immediately pagka tumayo ang taong bayan, abolish yung CA. Wala na yan. Mag-insist kayo, bitay kayo. Puta na, Colonel, gagawin nyo kayo nila, nakailan sumaludo ko sa Congress, sa Senado, Congressman. Ano ba?
Bakit? Kayo ba yung chain of command? Why am I going to answer sa mga gago kayo? Magdanakaw nga kayo eh. And then yung promotion ko, yes or no, kung chief of staff ako, lieutenant general ako, colonel to general, I will have to answer to you. Mga batikos ninyo, hayop kayo. Ganon din yung mga secretary. No, basta inappoint siya ng presidente. Kung sino man yung tumatay yung presidente, let the president, the executive department, be the one to take responsibility kung sino yung ina-appoint niya. Ganon dapat. Hindi na yung check and balance na pinagsasabi nyo. Anong check and balance? O sino nag-check ngayon doon sa pagnanakaw ninyo? Mga animal kayo. Kaya tanggal yung CA. Isa yun sa gusto mong mawala. Yung COMELEC na yan. Wala panay daya Ayusin natin ang COMELEC. I know how. One at a time. Ayusin muna natin yung gusot natin. Hindi pwede yung mga banat nila na tayo pa mali. Tayo pa yung destabilizer. Gago kayo Ha? Gago kayo. Subukan nyo. Madadali kayo. Subukan nyo. Wala kayong takot. Matakot kayo sa taong bayan. Kakampi ko taong bayan. Kala ninyo. Mission of appointment, automatic resolution 10. Wala nang Congress sa Senado. Automatic resolution 10, abolished, rescinded by the power of the Filipino people under a revolutionary government. Rescinded. Ano ngayon magawa nyo? Wala. Boto-boto kay Congress. Magkano pa kayo magbobotoan? Wala. I-abolish namin Congress Tsaka Senado. Gusto nyo? Masisiba kayo? Shut down Congress and Senate. Nilagay ko nga rito COMELEC, human rights. Wala naman pa. Human rights. Paano yung human rights nila si Kibuloy? Tinrato nyo ng criminal nakalagay sa Constitution, right to due process. Anong ginawa nyo sa KOJC? Sinira nyo yung property doon. Binastos nyo. Tapos nun, kay Labadoy, kay Ka-Eric, kung hindi pa nag-resolution, kung hindi pa nag-manifesto mga PMRDC, noon natatakot pa kayo sa manifesto. Binakalagay doon, natigil niyo yung korupsyon. Anong ginawa nyo? Tinuloy pa rin ninyo. Ngayon, wa-effect na mga kabagang ang mga manifesto. Wala ng effect yan. Ang mag-e-effect sa mga gagong yan, death penalty. Maiihi sa salawal yan. Aalis sa bansa yan, tatakas. Pero huwag kayong mag-alala, hahabulin natin lahat yan. Even if we have to spend money, even if we have to create a special commission, a special organization ng National Task Force Against Graft and Corruption, hahabulin kayo kahit saan bansa kayo mapunta. At doon kayo mismo papatayin. Ang ina nyo. Kala ninyong ganun makakatakas kayo? Ang daming Pilipino all over the world. Makikita at makikita kayo. Doon na kayo papatay. Hindi na kayo babalik dito, lilitisin. Hindi na. Diretso na kayo. Tumakas kayo Nayop kayo. Wala na yung yung mga relief good. Yung mga relief goods. Ilalagay na lang na people of the Philippines. Walang kandidato, walang congressman. Puta, mukha mo tamba, walang yaka. Mukha ninyo, mga congressman, senator, mga governor, mayor. Bawal yun. Bawal yun. Sa bago nating sa Pilipinas natin itataguyod. Wala yun, bawal. Nakalagay lagi sa mga relief goods. People of the Philippines, yun na yun, batas yun. Wala nang pwedeng mukha ilagay dyan o pangalan ninyo. O ahensya, DSWD. Para bang utang na loob ninyo. Pera galing sa taong bayan, ilagay na lang doon. People of the Philippines. Ay kayo. Bawal ang ayuda na, bawal. Outlaw. Bawal ang ayuda.
Magbigay ng trabaho, turuan kung paano magsipag. Nagsisipag ang mga OFW, nagsisipag yung mga government tsaka private sector na nagtatrabaho, nag-oopisina, yung nagko-call center nagpupuyat, nagkakasakit. Na? Magbabayad ng taxes. Tapos kayo, kukulimbatin ninyo, ibabayad yung taxes ng taong bayan sa ayuda. Dahil itong mga na inaayuda, mga tatamad-tamad kayo, maggago kayo. Bawal yon, bawal ang ayuda. Let it be a law. Bawal ang ayuda. Except for mga nasalanta. And there's a limit to that. Ay, nako. Ayop kayo. Inabuso nyo kasi yung mga sistema eh. Inabuso ninyo yung kabaitan ng taong bayan. Hindi na pwede yun. Okay. Stricto tayo dapat sa SALN. Sa SALN. No. Yung information, right? Ma-access kagad yung SALN ng taong bayan. Stricto tayo sa SALN. At saka assets ninyo, mga hinayupa kayo. Kung yung titulo, mapaplag kagad yan pagka pinangalan mo kung kanino, kamang-anak, asawa, etc., etc., kahit kabit. We will find a way how to do that. Pero, basta kamag-anak, no? We will require everyone na we will find a way. I know a way kung paano. Para makita kagad yung SALN mo and then yung property mo magre-reflect right away kasi basta nasa government ka, nag-increase yung asset base mo na hindi mo pa nare-reflect sa SALN mo, explain ka na. Pagka nalaman na nagnanakaw ka, patay ka. Unforgiving tayo sa magnanakaw. Mga hayop kayo. Kaya naging gago Pilipinas eh. Kaya tayo naiwan eh. Sa pagnanakaw ng mga tarantado eh. Ang fact-checkers, tsaka SOCMED, fact-checkers ng SOCMED, pati kayo, mainstream media, tanggal lisensya ninyo. Tanggal. Kala ninyo, nagbibiro kami. Subukan nyo. Subukan nyo. Maraming Pilipinong kakampi. Maraming Pilipinong tatayo. Hinintay lang nila matapos yung bagong taon. Kala ninyo, just kami? Kala ninyo, takot kami? Hindi kami natatakot sa inyo. Matakot na kayo sa amin. Mga matitinong PMayor at mga MUP who are with me, maraming salamat. Mga matitinong PMayor, non-PMayor, officers and men in uniform, men in uniform personnel who are with me, who believe me, or at least who are with the Filipino people. Maraming salamat sa inyong lahat. At mga nasa active service, both AFP and PNP, who are with me, or at least with the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. General Browner and General Marbil and all the other generals, kay napasama kayo, kay pinagdudahan kayo ng taong bayan. In my book, the final test will be our declaration. You pick a side kung saan kayo. And you have that opportunity to be a commander. Yun lang yun sa akin. Madali akong kausap eh. Kasi naniniwala ako sa inyo eh. Matitino kayong mga tao. Lalo ito si Browner eh. Kasi may mga common friends kami at saka nakakausap ko si Browner noon. Noon nandito siya sa Baguio, commandant. Ilang occasions yun na nagkakakita kami, nagpapa-selfie-selfie pa nga kami. No? Kaya lagi ko sinasabi niya, from one first captain to another, keep it up. Kaya yung mga name-personal kay Browner, huwag niyong personalin. Sinisiraan niyo eh, paano? Imbis na umiral yung good side ng tao, magiging hostile sa inyo eh. Ako man ang gano'n ninyo, upakan ko kayo eh. Upakan ko kayo eh. Tangin ninyo.
Masyado kayong ano eh. Kaya nga yung mga tao, no? Lumagay tayo sa tama. Lumagay tayo doon sa katwiran. Yun yung katwiran, katarungan, karapatan, di ba? Katotohanan pala, katotohanan, katwiran. At hindi natin dapat kung ano sinasabi ninyo kay Brownie, binatawag niyo aso Brownie. Tangina, nakakabuisit kayo eh. Huwag niyo ginaganon yung tao. Tapos iyak-iyak kayo. Oh, AFP, kampi na kayo. Gago kayo. Hintayin nyo yung mag-declare tayo. Tingnan nyo kung saan pupunta yan. And then, doon magiging malinaw. Ganun kasimple. Uy, kakabakaba na ngayon sila, BBM. Tsaka itong, mistake ni Marbil. Si Tamba. No, adapted ng klase, no? Mga kabalyero, wala yan sa sasabihin. Kaysa nyo daanin na usapan. Loyalty to the country, loyalty to the Constitution, to the government, to the person, or to the president, chain of command. Kaysa nyo daanin. It boils down to right or wrong. Right or wrong. Truth or false. Diba? It boils down to the people who are your bosses. Kahit saan yung balasahin eh. The power of the president comes from the people. Binoto nga eh. Ba't kinakailangan magkumpanya ang presidente, magdeba-debate sila para ligawan ng taong bayan? Because yung power galing sa taong bayan. No-brainer, di ba? Kaya kayo sa AFP na merong mga duda-duda, maliwanag. Inexplica ko. Not loyalty to the commander-in-chief. Not loyalty to the chief of staff or to any other commander. Follow the chain of command. Because if the argument is follow the chain of command, by God, you follow the Filipino people. Because yun yung dulo ng chain of command. And I will make sure that the Constitution will explain that further. The chain of command rests entirely, ultimately, sa taong bayan. Walang question na, presidente. Kung gago presidente, o patay na tayo. So, the chain of command will rest on the people of the Philippines. So, meron tayo ilagay na Council of Elders. That any one time, all sectors are represented. Kung jury system, kung paano, we will form a way. Hindi yung inimbento lang na ganyan-ganyan, turo-turo lang, konsonada kita. No. Let the sector have the power to vote for their representative for the Council of Elders or to the Council of Elders. And then, this Council of Elders will be empowered by the Constitution as we will ratify the Constitution as an amendment. This Council of Elders will be triggered pagka something is wrong na dito. And we will specify the provisions in the Constitution how the Council of Elders will be triggered. And then they will have the power to change what needs to be changed, to rectify what needs to be rectified. They can fire the president or anyone else. They can fire any congressman or senator or any cabinet member after they call him and then let him explain. Sipin mo kung meron ngayong Council of Elders tayo. Bongbong Marcos, di ka nga, punta ka rito. Yun yung parang ating board of directors. Imbis na nandito, sa actual, nilagay natin dito. Pakinggan yung mga vlog ko, nilagay natin sa itaas. They can make the corrections necessary. Kasi na-trigger na sila eh. Convince sila. May secretariat, makonvin. Dating sila,